Yan, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Sobrang init kaya din ako nag kahit umaga mainit pa rin. Layuan ang hindi kailangang pagkabalisa. Yan. May mga kinakailangan pagkabalisa at may hindi kinakailangan. So tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pagsisimula. Mahabaging Diyos na siyang aming tagapagligtas, nagmamahal sa amin. Salamat o Diyos sa bagong umaga na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa ay maunawaan at maintindihan namin ang aming po mapag-aaralan at kayo po ang gumabay sa amin ngayong umaga na ito. I-bless niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo po ang siya magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So isama natin sa panalangin si Brother Renato Agbunag. Ayan, na siya ngayon ay nasa Heart Center. Nawa ay siya ay gumaling. Noon naman na siya yung paa niya tapos nawala naman na kahapon, pero parang umakyat sa tiyan. So isama natin sa panalangin na siya po ay gumaling mga kapatid. So tinakbo siya kahapon sa ospital. Nawa ay gumaling siya sa mga oras na ito, ano man ang kalagayan niya. Ang Panginoon ay i-dedicate niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Yan. Shun needless worry. Yan, tatlong words lang yung nilagay dito. Pero dito napakahaba sa Tagalog. Sabi sa Mateo 6:25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Meron akong nakilalang ganyan na Adventist na talagang literal na talagang hindi siya nababalisa kung saan niya kukunin yung pagkain, saan niya kukunin yung pag-aaral ng anak niya, o nag-aaral anak niya sa NLAC. Tapos, ayun, nagmi-ministry pa sila, nag-church plant pa sila sa mga IPs. Sabi niya kapag wala siyang pera, tatawag lang siya sa mga kliyente niya at hihilutin niya. So kada hilot ay 3,000 nga naman. Pero hindi siya nag-worry na kung anong pangkakainin niya bukas. Basta ayan, excuse me po. Tuloy-tuloy lang siya sa pagmi-ministry. Ayan. Kapag ka naubusan ng budget, ayun, maghahanap ng mahihilot. Pero pagkatapos nun, na meron na siyang pera, mga kapatid, mag-ano na naman siya. Mag-church plant na naman siya, magbi-ministry na naman siya. Grabe, no? Matindi, ibang klase siya. Siya ay talagang binigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala. Literal na hindi niya pinoproblema yung iinumin niya, kung ano ang gagawin niya isusuot niya, kung ano magiging buhay niya sa hinaharap. So ganyan lang mga kapatid. Pero napakahirap nito. Yung iisipin mo kung saan kakakain, iisipin mo kung anong susuotin mo. Ayan, ako ganyan eh. Dahil siyempre, paulit-ulit na yung damit ko. Luma na ang Panginoon na magpo-provide ng lahat ng meron tayo mga kapatid. Sabi pa dito, yung mga walang kwentang mga, yun ang sinasabi dito eh, layuan yung mga walang kwentang mga pagkabalisa. Yung hindi naman problema, wag mo naman na problemahin, di ba? Habang isinasagawa mo ang iyong pinakamabuti, wag mong pagurin ang katawan at isipan sa mga alalahanin ng buhay na ito. Yan. Wag mong sirain ang iyong karanasang pangrelihiyon sa pamamagitan ng alalahanin. Ayan. Yung mga maliliit na alalahanin ay wag natin pagurin na ating isipin ng isipin ito. Kung walang solusyon, wag mo nang isipin. Walang solusyon eh. Di ba? Ibigay mo lahat ito sa Panginoong Diyos. Dahil yung mga bagay na walang solusyon, kapag inisip mo ng inisip, para kang mababaliw niyan. Di ba? Kung hindi magtiwala sa Panginoon na gagawa para sa iyo at gawin para sa iyo ang hindi mo kayang gawin para sa iyong sarili, ang buhay ay higit pa sa pagkain. Yan. Sabi dito mga kapatid, ang keyword ay magtiwala sa Panginoong Diyos. Madaling banggitin pero mahirap gawin. Dahil pag nandun na tayo sa sitwasyon na tayo ay nababalisa at nagkukulang, yung pagtitiwala sa Panginoon ay para tayong mayayanig. Di ba? Para mawawala tayo sa Panginoon dahil sa pagkabalisa natin sa buhay na ito. Maraming hindi kinakailangang alalahanin. Ano ito? Maraming kaguluhan sa kaisipan ng mga bagay na hindi maiiwasan. Gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak na lubos na magtiwala sa Kanya. Ang ating Panginoon ay isang katarungan at matuwid na Diyos. Yan. Ano po ang gusto ng Panginoong Diyos para sa atin? Magtiwala sa ating Panginoong Diyos.
kahit na sa tingin natin imposible nang masolusyonan, kahit na sa paningin natin parang hindi natin kaya, ang keyword ay magtiwala sa Panginoong Diyos. Napakalaking word niyan mga kapatid. Yung buong buhay mo ipagkatiwala mo sa Panginoong Diyos. Kakaiba yan. Yan. Sabi dito, dapat kilalanin ng kanyang mga anak ang kanyang kabutihan at kanyang katarungan tungkol sa malaki at maliit na bagay ng buhay. Ang mga nagkikimkim ng isipan ng pag-aalala at pagrereklamo ay hindi kinikilala ang kanyang pumapatnubay na kamay. Yan pala, no? Kapag pala tayo ay nag-aalala at nagrereklamo sa buhay na ito, bay hindi pala natin kinikilala yung makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos. Hindi pala tayo nagtitiwala sa ating pong tagapagligtas kapag tayo ay nagrereklamo at nag-aalala. So marami sa atin ganyan. Marami ang reklamador. Marami ang mga nag-aalala. Nagrereklamo na, nag-aalala pa. No? Maraming mga ganyan. Kahit na mananampalataya, marami nagrereklamo at nag-aalala. Ang sabi dito, magtiwala sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Mahirap talaga ito. No? Talagang hindi natin naiwasan na magreklamo at mag-alala sa buhay, di ba? Pero sanayin pala natin ang ating mga sarili na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Nakilalanin natin yung kamay na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Yan yung kamay ng ating Panginoong Diyos. Kapag kinilala natin yun, yung pagrereklamo at pag-aalala ay mababawasan. At sa tulong ng Panginoon, mawawala. Pero kung panay ka reklamo, panay ka pag-aalala, yun ay dahil sa hindi mo kinikilala ang pumapatnubay na kamay ng Panginoon. In short, hindi ka nagtitiwala. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoong Diyos kapag kaganon. Ang di kinakailangang pagkabalisa ay isang hangal na bagay. Alam mo yung maliit na bagay, pinoproblema mo. At ito ay humahad lang sa atin na tumayo sa isang tunay na lugar sa harap ng Diyos. O meron pa nga hindi naman problema, pinoproblema. Ngayon, yun ang mahirap doon. Hindi naman problema, pinoproblema. Pero siyempre, naintindihan natin na iba-iba tayo ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng kaisipan. Maaring yung mabigat na problema sa akin, maliit na problema lang sa iyo. Ganyan yan, di ba? Oh. Maaring yung malaking problema sa iyo, maliit na problema lang sa akin. Maaring parehas tayo, maaring magkaiba. Pero sabi dito mga kapatid, malaki o maliit man yan, iatang natin lahat yang sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang meron tayo, huwag nating problemahin kundi ibigay lahat sa Panginoong Diyos. Magtiwala sa Panginoong Diyos. Kapag kayong mga hindi kinakailangang pagkabalisa ay inisip natin, isa daw tong kahangalan. Yung maliit na bagay ay pinoproblema. Kapag ang Espiritu Santo ay pumasok sa kaluluwa, sa buhay natin, wala nang maghahangad na magreklamo at magbulong-bulungan dahil kulang ang lahat ng gusto natin. Bagkus buong puso tayong magpapasalamat sa Diyos para sa mga pagpapala na sa atin na. Yung, ano? Walang magrereklamo na hindi natin nakukuha yung gusto natin kapag ang banal na Espiritu nasa atin. Ibig sabihin, meron tayong pagkakontento at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayo na mga bagay na nasa atin ngayon. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Yung mga bagay na meron tayo ngayon. Yung mga bagay na wala tayo, huwag mong ipagreklamo sa Panginoong Diyos. Wala ka nga, huwag mong reklamo sa Panginoong Diyos. Kundi yung idalangin sa Panginoon. Panginoon, kailangan po namin ito at nakikita nyo, idinadalangin po namin na mangyari ito ayon sa inyong kalooban. Pero di talaga natin maiwasan na tayo ay maging balisa sa mga bagay na gusto natin na mangyari sa buhay natin. So ibig sabihin, yung mga hindi kinakailangan pagkabalisa, ito yung mga bagay na gusto lang natin na mangyari sa buhay natin. Pero hindi natin nakikita minsan yung mga bagay na kailangan natin pinrovide ng ating Panginoong Diyos. Nakita niyo ba mga kapatid? Yung mga bagay na hindi natin kailangan at yung mga bagay na gusto lang natin, kasi iba yung wants sa needs, di ba? Yung mga wants, yun yung nirereklamo natin sa Panginoong Diyos. Pero hindi natin nakikita yung mga kailangan natin para mabuhay, pinrovide ng Panginoong Diyos, and yet, hindi natin ipinapasalamat sa Panginoon. Bagkus ang Diyos nakakarinig pa ng pagrereklamo
na ipinrovide na nga ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, nagrereklamo pa rin tayo kasi meron pa rin tayong gusto. Ganyan ang tao. Kahit na i-provide mo sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya, binigyan mo na siya ng ganito, binigyan mo na siya ng ganyan, meron at meron pa ring reklamo kang maririnig sa mga tao. Bakit? Meron at merong gusto ang tao. Ang tao ay hindi nakakontento sa meron siya. Kaya naintindihan ko ang Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos gusto niya na tayo mananampalataya ay pagsikapan natin makuha yung ating mga kagusto-gusto sa buhay para tayo ay maging matatag at manampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil kung ibibigay lahat ng Panginoon sa atin, pati yung gusto natin, no? Bukod sa ating pangangailangan, anong mangyari sa buhay natin? Puro lang talaga tayo reklamo. Yun ang nakikita ng Panginoon. Kahit pa i-provide sa atin lahat ng kagustuhan natin, meron at meron pa rin tayong reklamo sa Panginoong Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung kagustuhan natin, paghirapan nating makuha na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At yung mga bagay na meron tayo na kailangan natin para mabuhay, ipagpasalamat naman natin yan sa Panginoong Diyos. Di ba? Huwag naman yung puro lang tayo hingi sa kagustuhan natin sa Panginoong Diyos. Pero hindi tayo nagpapasalamat. Patuloy pa rin tayo nagrereklamo. Oo, hindi maganda, di ba? Mayroong isang pagpapala na sa tamang paraan ay maaring hinahanap ng lahat. Ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. At ito ang isang pagpapala na nagdadala ng lahat ng iba pang mga pagpapalang sumusunod dito. Yan ang napakaganda. Yan ang napakaganda, mga kapatid, no? Yung pong pagpapala na hinahanap ng lahat, yung paggabay ng banal na Espiritu, yan ang pinaka-the best na blessing, mga kapatid. Dahil kung ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, tayo ay magiging makontento sa buhay. Kung ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay lalapit sa Diyos na tulad sa maliliit na bata at hihilingin ang kanyang biyaya at kapangyarihan at kaligtasan, hindi para sa ating sariling katanyagan, kundi upang tayo ay magdala ng pagpapala sa mga nakapaligid sa atin, ang ating mga kahilingan ay hindi tatanggihan. Yan. Sabi po dito, no, mga kapatid, kung tayo ay hihingi sa Panginoong Diyos ng kaligtasan at kapangyarihan, hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba, o para sa nakapaligid sa atin, ang sabi dito, hindi tayo tatanggihan ng Panginoong Diyos. Yung kahilingan natin para sa ibang tao ay ibibigay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Diba? Mas epektibo yung panalangin natin para sa iba. Ganyan pala yan, ano? Mas epektibo yung panalangin natin sa iba, lalo na kung ito'y may kinalaman sa kaligtasan. Pero kung sa sarili nating consumption lang, pag sa pagiging makasarili lang natin para maging tanyag tayo, yung panalangin ay hindi didinggin yan ng Panginoong Diyos. Pero kung yung panalangin natin para sa iba, para i-bless yung iba, para makilala ng iba yung tungkol sa ating Panginoong Diyos, sabi dito, hindi tayo tatanggihan. Ano? Tayo ay sasagutin ng Panginoong Diyos. Yan. Yan ang tatandaan natin, mas epektibo ang panalangin natin kapag hindi makasarili. Pag hindi sarili mong consumption. Kaya maganda na we pray each other. Di ba? We pray each other. Sabi ko, pagkatapos nito, ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos dahil alam natin kung paano panghawakan at angkinin ang kanyang mga pangakong bilang atin. Pagkatapos ay magiging maligaya tayo. Ang sabi po dito, mga kapatid, para lubusan ng ating pong pagtitiwala sa Panginoong Diyos, pag-aralan natin ang salita ng ating pong tagapagligtas. Ayan, panghawakan natin ito, yung pangako ng Panginoong Diyos, isabuhay natin ito, mga kapatid, para malubos yung pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos at mabawasan yung ating pag-aalala. Si Kristo ay naparito sa lupa at ibinigay ang kanyang buhay, ang sabi dito, upang tayo ay magkaroon ng walang hanggang kaligtasan o yung walang hanggang buhay. Yan yung talagang kailangan natin, mga kapatid, at wala nang iba. Ano? Yan yung kailangan natin. Yan yung dapat na idinadalangin natin sa Panginoong Diyos. Yung mga maliliit na bagay na problema natin, ibibigay ng Panginoon yan ayon sa kanyang kalooban. Basta't maghintay lang tayo at magtiwala sa ating pong tagapagligtas. Nais niyang palibutan ang bawat isa sa atin ng kapaligiran ng langit upang bigyan natin ang mundo ng isang halimbawa na magpaparangal sa relihiyom ni Kristo. Sa buhay na ito, dapat tayong kontrolin ng Espiritu na naghahari sa mga bulwagan ng langit.
para tayo ay malubos ang ating pong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Para ang kabalisahan ay mawala sa atin. Ano daw po ang dapat na pumaligid sa atin? Kapaligiran ng langit. Yan. Na ang banal na Espiritu gumagabay sa atin. Si Kristo ang ating pinag-aaralan at ang buhay natin ay napupuno ng tungkol sa ating pong Panginoong Diyos. Nang sa ganoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya ay malubos, mga kapatid. They obtain Christ righteousness, ang sabi dito. Yan. Kapag ka tayo ay nagtiwala sa Panginoong Diyos, yung makakamtan natin yung kalwalatian ng Panginoon, yung katwiran ng ating pong Panginoong Diyos. Ganun pala yun, ano? Meron palang pangontra sa pag-aalala at pagrereklamo. Yun ay ang palibutan mo ang iyong sarili ng espiritual na bagay. Na kapag ka pala espiritual kang tao, no, naglilingkod ka sa Panginoong Diyos, mababawasan at mawawala ang iyong pag-aalala. Yan, kasi kilala natin ang Panginoong Diyos na kayang magbigay ng pangangailangan natin at alam ng Diyos ang gusto natin. Susundin niya ito kung ito'y makaka-bless sa ibang mga tao. Kung mabibless ang ibang mga tao, yung kagustuhan natin ay mangyayari ayon sa kanyang kalooban. So ito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi dito sa Mateo, sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At patuloy nating idalangin ng bawat isa. Ayun nga, pasama sa panalangin si Brother Renanto Agbunag. Ayan. Ayan, siya po ay taga San Manuel, Quezon, na siya ay dinala ngayon sa ospital, mga kapatid. No? Isama natin sa panalangin na siya ay gumaling. Tayo ay mananalangin, mga kapatid, at yung po mga prayer request ay isasama natin dyan. I-type nyo lamang dyan, mga kapatid. Pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin Pilasano. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Sa gitna ng hirap at alinlangan, kung saan tutungo ay di alam. Tila himig mo ay di marinig at parang kay dilim ng pagsubok na sa wari di makaya, pangamba, sakit at pagdurusa, laging nagkamasid sa'yo ang Diyos, kamay niya sa'yo'y hinabot.
sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Noon, kahapon at ngayon, bukas siya laging naroon. Laging magtiwala sa Panginoon. Laging magtiwala sa Laging magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Wala na ibahan po. Huwag sa sarili. Bakit pag sarili tayo nagtiwala, makakabuti natin. Ano po? Kaya salamat, Pastor, sa napakagandang mensahe sa umaga na ito. Ito ay maliwanag na paalala sa atin. Ano po? At palagi natin itong naririnig. Alam natin ito. Ngunit ito tayo namumroblema pa rin sa ating mga sitwasyon sa buhay. Dapat natin pagkatiwala ang ating sarili sa Panginoon. Ano po? Layuan ang hindi kailangang pagkabalisa. Mag-focus kay Jesus at hindi sa problema. Magtiwala tayo patuloy sa Panginoon. Nakakahadlang pala sa atin yung mga yun, pagkabalisa ang iniisip natin. Nakakahadlang sa atin na tumayo sa harap ng Diyos. Paano nga naman tayo tatayo sa harap ng Diyos? Nakaharang malaking iniisip natin, di ba? So, pinoprovide naman ng Panginoon sa ating mga pangailangan. Yan ang mahirap kasi marami tayong gusto, no? Marami tayong gusto. Dapat pasalamatan natin yung araw-araw, no? Araw-araw na kung ano meron tayo. Kaya salamat po at patuloy nating patatagin ng isa't isa. Huwag nating pabayaan na yung mga pagkakabalisa na yan ay mga pakana ni Satan, ano? Para tayo ay mawala sa atensyon sa Panginoon. Kaya huwag tayong magpadala sa tukso ng kaaway. Amin po, laging magtiwala sa ating Diyos at sundin ang kanyang mga utos at alalahanin kanyang mga pangako. Yun ang maganda. Sundin ang kanyang mga kalooban at alalahanin ang kanyang mga pangako. Yun, ano? Ubus ang iyong problema pag yan ang ginawa mo, Nanay Nerissa, po. Tama yun. Si Nanay Fina naman, panalangin na naway maging mabuti ang pagbiyahe ng anak ko pabalik sa Manila. Pagbiyahe sa Manila. Sige po, marami na ngayon bumabiyahe na ulit pabalik sa trabaho po. Tapos na yung weekend. At patuloy nating ipanalangin si Mary Grace Mangante Orbilo and her twins for healing. Sige po, Mary Grace Magante. At tingnan natin kung meron pa sa taas. Wala na. Okay, kung wala na po tayong karagdagang prayer request, tayo ay sama-sama magdalanginan, mga kapatid. Let's pray po. Teka lang. Okay. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kayo muli sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na ibinigay nyo sa amin. Tunay na ito ay aming pangailangan sa araw-araw na inyong ipinoprovide. Salamat din sa mga lessons sa bawat umaga na ito ay another na pangailangan namin na inyong pinoprovide. Salamat sa buhay at lakas. Salamat sa pag-asa. Salamat sa walang hanggang pag-ibig na ibinibigay sa amin. Sa umaga na ito, na muli kaming nagising na marami kayong mga gusto na inaalala namin na siyang nakapagpapahinto sa amin sa pagtayo sa inyo pong harapan. Dalangin po namin na alisin itong mga ito na nakakasira sa aming atensyon. Sa ganun magpatuloy kaming nakapokus po sa inyo, sundin na inyong kalooban at patuloy kaming maghanda ng masaya habang naghihintay sa inyong nalalapit na pagdating at magbahagi sa iba
ng patungkol sa inyong kabutihan. Salamat sa lesson sa araw-araw na patuloy naming nagiging instrumento para sa pagpapatuloy na maging matatag sa aming pananampalataya at malis ang aming pangamba sa kabila ng sitwasyon na aming pinagdaraanan sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Dalangin namin sa maghapon ng pag-iingat, kalakasan, malayo sa anumang aksidente sa aming mga gawain, at gayon din sa mga nagtatravel, ligtas sa kanilang pag-travel. At gayon din ang aming mga anak buhay, aming nilalapit po sa inyo. Pagpalain po ito upang kami rin naman ay maging papapala sa iba. Makatulong lalong higit sa gawain ng simbahan, gawain ng bawat distrito at sa lahat ng mga nangangailangan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pang-aaral na gagawin sa aming lugar, ang street evangelism na tulungan nyo kami makapagplano para dito, gayon din ang pang-aaral Santo Rosario at ang iba pang mga programa na aming gagawin. At ang mga Bible students ay amin din dinadalangin, kasama na yung mga bagong binyagan at gayon din yung mga Bible students doon sa ibang mga lugar sa aming nasasakupan. Dalangin din namin ng Generoso Canto family na may one day sila ay tanggapin muli nila ang Panginoon bilang personal nilang tagapagligtas. Makasama sila ng buong pamilya sa pagbalik sa kanilang simbahan. At ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, ay patuloy din namin sinasama sa panalangin. Gayon din si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Gayon din si Annie, Patrick, Nicole at Trixie Pasqua. Ay naway patuloy nilang makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa. Manumbalik daw siya sa pagsamba, na makasama niya ang kanyang pamilya na nagsisimba, nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. At huwag patuloy na mapalayo sa inyo upang sa ganun ang kanyang buhay magkaroon ng magandang direksyon sa tulong at biyaya po ninyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Renato Agbunag. Siya po ay nasa heart center sa mga oras na ito. Nangailangan po siya ng inyong pagmamahal, kagalingan, na upang siya ay patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Gayon din si Jaime Juan, na siya ay bagong binyagan, ngunit siya ay patuloy na nakaranas ng skin problem. Inyo po siyang hipuin, inyo pagpagaling na kamay. Gayon din si Mary Grace Mangante Orbilio at yung kanyang kambal na anak, ay kagalingan ng dalangin namin sa kanya. Sa amin din namin sa panalangin ang travel ng anak ni Nanay Pina pabalik ng Manila sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan po sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Patuloy namin dinadalangin ang iba pang mga kapatiran na nagtatrabaho sa malayong lugar. Si Brother Rudy Masiklat, nasa ibang lugar kaya mga oras na ito. Sister Joy Valencia at ang iba pang mga kapatiran namin na nagtatrabaho sa ibang bansa na malayo sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang maging malapit sa inyo upang maging malapit din naman sila sa kanilang pamilya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kapatiran sa bawat iglesia, lalong higit sa San Leonardo at sa Kawayan Bugtong Church, na patuloy silang maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na tumarating sa kanilang buhay. Patuloy namin ang dinadalangin ang kalusugan, kagalingan at recovery ng bawat isa. Si Sister Estrella Gragasin, Sister Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, si Brother Monty Cabiedes, si Charles Eric Meligrito, ay patuloy na recovery. Ang aming dalangin po sa kanya, mabilis na recovery at makabalik sa paglilingkod po sa inyo. Gayon din yung kanyang mami na si Alice Meligrito na nasa ibang bansa, Sister Ana Manuel, si Brother Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, Marie Chris Balbido, Pastor James Lutila, si Christopher Umali Cuderes, si tatay din ni Brother Danrib, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gragasin, at ang mga pamilya ng mga sumusunod ay ang dalangin namin ay kalusugan at kalakasan. Kasama na sina Ana Rosbel Tolentino Hermino, good health din sa family ni Medin Piligro Cutawas, kasama sina Hara and Cory, si family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo, ang family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz,
ang family ni Sister Nympha Rivera kasama na sina Tito at Janet Salvado at ang kanilang buong pamilya, sina Rona, si LD, Hunsia family, Acuevas family, at ang iba pang mga pamilya na hindi namin nabanggit kasama ng mga pamilya ng mga nakikinig ngayon. Ingatan po kami sa buong maghapon na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang tatay ni Sister Joy Valencia na mapabilis ang parol at makalaya na siya, makita niya ang liwanag na sumisikat at inaabot ang inyong kamay sa kanya at laging safe sa kanya araw-araw na pamumuhay. Dalangin din namin ang kalakasan at recovery ni na Alex Rigor, Pastor Alex, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, at ang kagalingan, patuloy at recovery sa aming mga kapatiran na sumusunod. Estrella Gragasin, Erica Eli Santos Rivera, si Tina Santos, si Melo Jean Roras Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Pina, si Tatay Rudy, mga parents ni Ma'am Karen at ni Pastor Nelvin, si Maribel Agustin, Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, Ting Bautista, Pining Eusebio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Dayan na may leukemia, si Brother Munti, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Brother Renato Santos, sina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, ang kanilang buong pamilya ay patuloy niyo pong samahan sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si RSC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Montivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Toque at Erlinda Toque. O dakilang Diyos, ang mga pangalan po na ito, ang karamihan sa amin ay nasa malubhang kalagayan, nag-aalala. Naway alisin ang aming pagdududa at mag-focus kami sa pagtingin po sa inyo at makita namin ang iyong kabutihan at kami patuloy na makatayo sa inyong harapan na nagtitiwala at nagtatapat. Patawad po kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli magandang umaga sa lahat. Salamat sa prayer warriors na sumasama sa panalangin araw-araw. Salamat sa mga nagsishare. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. At alam ko para sa atin lahat ito. Kung ako ay nabibless, kayo rin ay nabibless. At tayo ay patuloy na nare-remind sa bawat umaga. At hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong tumutok, patuloy tayong magdalanginan. Huwag natin isipin yung problema. Hayaan natin ang problema mag-isip sa atin. Sabi nga ay isipin natin yung ngayon. Bahala na ang Panginoon bukas. Siya ang bahala mag-provide sa atin. Yung ngayon ang ating isipin na nakatingin tayo sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya na po. Yun ang malaking sikreto na pawala ang pagkabalisa. Ayan. Salamat din po sa inyo lahat. Salamat sa patuloy na pakikinig. Alam ko ang Panginoon ay number 1 na natutuwa na tayo patuloy na bumabalik dito para makinig ng kanyang mga aral. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.